Hi mga kapatid, magandang hapon po. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Um, Gusto ko na namang magbahagi ng salita ng Panginoon sa hapong ito mga kapatid. Kanina habang ako nagbabasa ng Bible, paulit-ulit lang tong verse na to mga kapatid, pero nabibless ako mga kapatid. And I want to share you mga kapatid, this is the blessings from the Lord Jesus Christ. So, ang sabi po sa Matthew chapter 11 verse 28 to 30, sabi niya, "Come unto me all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Sa Tagalog sabi, magsisiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking pagpapahingain. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. 30, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking tiyan. Praise the Lord. Mga kapatid, minsan mga kapatid, hindi maiwasan bilang tao na magkakaroon tayo ng kabigatan. Araw-araw, we are faced in different struggle. Minsan kahit sa sarili natin mga kapatid, nahihirapan tayo. Minsan, we are struggle of offense, ganun, and hatred, galit tayo sa isang tao, or we are hurt, no? Sinaktan tayo ng tao, or sa trabaho natin, or sa lahat na aspeto ng buhay natin mga kapatid. Bilang tao, makakaramdam talaga tayo ng kabigatan, kapaguran sa buhay natin, that sometimes it end ups for us na ayoko na, pagod na ako sa buhay, at minsan natin maunawaan why I am tired, na kahit hindi naman, wala naman ako masyadong maraming trabaho, magaan lang naman trabaho ko. But sometimes mga kapatid, it is not our physical na nahihirapan, but our souls. No? Kaya ang sabi ng Panginoon, I will give you rest. Lumapit ka lang sa akin, and you will find rest in your souls. Our souls need God. That's why sometimes kahit hindi naman gaano kadami ang ating trabaho, but we still feel tired in our life. Nahihirapan tayo. Na minsan sinisisi natin ang sarili natin. Bakit ako ganito? We feel guilty, we feel offenses, or anything na nagbibigay sa atin ng kapaguran sa buhay natin. No? In all circumstances, sa family, sa friends, sa loved ones, or anyone, or anything na nagbibigay sa atin ng pagod. Minsan nasi-stress ka, hindi ka makatulog, dahil ganyan, pagod ka dahil lagi ka nagsi-cellphone, matagal ka, late ka nang nakatulog, ganun, di ba? Relate ako dyan mga kapatid. And the best thing mga kapatid na gagawin natin, we need to come to the Lord Jesus Christ. Sabi niya, lumapit ka sa akin. Ikaw na nabibigatan na, ikaw nahihirapan na, at bibigyan ko ikaw ng kapahingaan. Not just in your physical, but in your souls. Alam mo mga kapatid, napakabigat ng isang tao kung ang kaluluwa natin ay siyang nagko-trouble. Ang kaluluwa natin, siya yung nakakaramdam ng lahat ng kapaguran. Siya yung nakakaramdam ng mga feelings, nararamdaman natin, yung mga iniisip natin. Yan po ang ating soul ang nakakaramdam. Kasi yung physical natin is, kung wala pong soul, patay po ang ating laman. But our soul, ito po nagbibigay ng buhay sa atin. Kaya kapatid, our souls need God. Kaya minsan, ang dahilan po ng ating kapaguran sa buhay, or minsan confused tayo sa buhay natin, it because tayo ay far
sa Panginoon. Malayo tayo sa Panginoon. That's why sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin. Lumapit tayo sa Kanya. At ang sabi niya, learn from me. Mag-aral ka sa akin. Ibig sabihin, we have to read the Bible and listen the Word of God. Yan po ang isang unang step na paglapit natin sa Panginoon. Number 1 is prayer. Baka naman wala na tayong prayer sa buhay. Baka naman nakaligtaan na natin ang prayer natin. Or baka naman nakaligtaan natin ang pagbabasa ng Bible. Or baka naman busy tayo sa ibang bagay. Kaya tayo ay nahihirapan sa buhay natin. But if you put first Jesus in your life, ang lahat ng kapighatian, lahat ng circumstances, mahirap man, lahat gumagaan. Dahil bilang tao, nananalaytay na sa atin ang kahirapan or kakambal na ng tao ang kapighatian. Ngunit mayroon tayong Diyos na siyang nagpapawi ng lahat ng ating kabigatan. And He said, I will give you rest and you will find rest unto your souls. Mga kapatid, alam nyo, hindi po talaga perfecto ang buhay natin. Kahit maglingkod tayo sa Panginoon or hindi, marami talagang kapighatian. Masakit ang buhay. Even me, mga kapatid. As I grow up, mga kapatid, hindi easy ang buhay. But still, I have the joy of the Lord because I find the rest from Him. Sa Panginoon lang ang tunay na kapahingaan. Do we need anything or something like money or things? Kasi desire natin yan, na magkaroon tayo ng ganyan, magiging masaya tayo. But the most important is ang Panginoon. Kaya sabi nga niya sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added. Sabi niya, seek first the kingdom and His righteousness. No? Yun, mga kapatid, ang unahin natin. Ang kanyang katuwiran at ang kanyang kaharian. And mga kapatid, God is good all the time. We know that. But sometimes He allow burdens because He want us to come to Him. Dahil sometimes nakakalimutan na natin siya. Sometimes nabibisi tayo sa mga bagay. Or yung utak natin, iba-iba na yung mga desire o pangarap. Mayroon tayong sarili-sariling pangarap. But God wants us to be closer to Him. Dahil marami siyang bagay na nais sabihin sa'yo. Or marami siyang bagay na baguhin sa buhay mo. Because He wants you to change. He wants you to be like Him. Because He said in 1 Peter 1:16, be holy for I am holy. Because His kingdom is holy and God is holy, and we cannot enter to His kingdom if we are unrighteous. Kaya sabi niya, seek first His kingdom and His righteousness. Ang kanyang kabutihan at ang kanyang righteousness, mga kapatid. We are not righteous because the Bible says that no one is righteous, no, not one. But sa paglapit natin ng Panginoon, He will put His righteousness unto us and He will give us a rest. Mga kapatid, wala iba na ating lapitan kundi ang ating Panginoon. Do we need a friends or family or loved ones na malalapitan kapag mayroon tayong kabigatan? But the most important is Jesus Christ. He is the comforter, the Prince of Peace. Kung naguguluhan ka, bibigyan ka niya ng kapayapaan. Kung magulo yung puso mo, kung galit ang puso mo, kung offended ang puso mo, kung nahihirapan ang puso mo, broken ang puso mo, He will give you rest and He will love you and He will comfort you. If you need a comforter, Jesus will comfort you. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Siya ang Diyos na mabuti at mapagmahal. At wala siyang ibang hangad sa buhay mo kundi bigyan ka ng kapahingaan. But first, come to Him and learn from Him. Magbasa ka ng Bible, manalangin ka, magsamba ka, pupunta ka sa church,
manalangin ka, manalig ka sa Kanya, magtiwala ka sa Kanya, hindi sa mga bagay, but to Him alone. Because He is the one na mapagkatiwalaan. Even our loved ones or yung taong pinagkatiwalaan natin, minsan nasasaktan tayo, minsan di-disappoint tayo because nobody is perfect. They will hurt you. You know? Kahit yung taong inaasahan natin na hindi ako sasaktan nito, mahal na mahal ako nito. Pero hindi kasi nobody's perfect. Tao lang sila. Magkakamali din sila. And even your friend, your best friend, masasaktan ka rin. But because they are humans too. Tulad mo, minsan masasaktan mo rin sila. Because we are just a human. But God will never hurt you. Sometimes He allow pain and brokenness in your life, struggle in your life, because He wants you to come to Him. Kaya, come to Him, and He will give you rest, and you will find rest into your souls, and ikaw ay Kanyang lilinisin sa iyong mga pagkakasala. Because sabi niya, my yoke is easy and my burden is light. Napakagaan lang ang kanyang mga burden. Kaya mga kapatid, sikapin natin lumapit sa Panginoon araw-araw, hindi lang sa tuwing mayroon tayong kailangan o mayroon tayong problema. Sabi niya, come unto me, kayong lahat na nabibigatan, at kayo'y aking bigyan ng kapahingaan. Praise the Lord. God is good all the time. God bless po sa lahat. To God be all the glory.